Yun, ito na naman tayo mga kababayan, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, mabati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Wala na pa tumpik-tumpik pa. Natatawa ako. Ito'y tungkol pa rin kay Epipanyo Labrador, ang vlogger na tapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Nakakatawa kasi mga kababayan yung video na ito. Ni Epipanyo Labrador, talagang napalibutan na po siya ng mga palaka. At mayroon pang huni ng ibon. Ano bang tawag sa Tagalog niyan? Yung sa Bisaya ang yungiw eh. Tapos yung owl, ano ba sa Tagalog yun? Nakalimutan ko. Talagang maririnig mo na itong si Epipanyo Labrador ay talagang sobrang napakaduwag mga kababayan, dahil nagtatago po siya sa gitna ng kagubatan na sobrang dilim, na wala talagang makakakita sa kanya. Tapos magyabang siya na marami siyang nakakausap, maraming tumatawag sa kanya, may mga nagpapayo daw sa kanya na ganito yung kanyang gagawin. Utot mo, Epipanyo, huwag mo kaming paglulukuhin. Yun ang itong si Epipanyo Labrador ay talagang wala na po mga kababayan. Kinain na po ng anay yung kanyang gamunggong utak. Imbis gamunggo na lang yung kanyang utak, kinain pa ng anay. Kaya wala na, nababaliw na po itong si Epipanyo Labrador. At kung ano-ano na lang yung kanyang mga pinagsasabi. Kathang isip mga kababayan. Kinakaladkad na naman niya ngayon yung pangalan ng Iglesia ni Cristo at si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Sila daw yung may pakana sa mga nangyayari ngayon sa mga probinsya sa ating bansa. Yung mga kidnapping, yung mga nawawalang mga kabataan, yung mga nawawala na kung sino-sino. Kung hindi ka ba naman si Raulo kang Epipanyo Labrador ka, o sa totoong buhay Richard Palacio? Hindi ka ba talaga nag-iisip paano mo maikunik ngayon sa Iglesia ni Cristo at kay Pangulong Duterte yung mga nangyayari na yan? Sino ba ngayon ang nakaupo? Sino ba ngayon ang nasa posisyon? Sino ba ngayon ang may kapangyarihan? Inaapakan na nga yung mga karapatan nila ni Pangulong Duterte, ng Iglesia ni Cristo, ng KOGC. Inaapakan na nga yung mga karapatan nila. Tapos ngayon sasabihin mo pa na sila yung may pakana. Kung hindi ba gamunggo yung utak mo, gamitin mo minsan yung utak mo. Huwag mong ipaubos sa ana yan. Wala na po kasi mga kababayan kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nito para lang mapaniwala niya yung kanyang mga uto-utong subscriber. Kahit paano mga kababayan, kasiraan pa rin ito sa mga tao na kanyang mga binabanggit. Sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na wala namang ginawa laban sa kanya. Kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na ngayon na darating yung eleksyon, paparating yung eleksyon, kahit papaano mga kababayan, makakaapekto pa rin ito sa nalalapit na eleksyon. Dahil mayroon itong mga subscriber o mga followers na mga sinto-sinto, mga uto-uto na nagpapaniwala sa taong ito. Lahat ng mga sinasabi nito, puro kasinungalingan. Tingnan nyo, ito lang yung bigyan nyo ng pansin. Kumuha lang kayo ng base sa taong ito. Nagpapakita ito ng baril. Sabi niya, kung babayaran siya ng 1 milyon, handa niyang patayin si dating Congressman Arnie Teves. Tapos, nung pumalag yung kampo ni Arnie Teves, binatikos ko rin yan si Arnie Teves dati. Dahil nga, naniniwala tayo na sila yung may pakana sa ginawang pagpapapatay kay dating Gobernador Ruel Digamo. Pero siya, nagpapakita siya ng baril. Para sabihing matapang, nagpapakita siya ng baril. Tapos nung pumalag yung kampo ni dating Congressman Arnie Teves, nagtatago mga kababayan. Nagtatago at nanghihingi ng abuloy sa kanyang mga followers, sa kanyang mga subscriber. Ngayon naman, tinitira niya yung Iglesia ni Cristo, nagtatago na naman. Tapos, kunwari, nakakatanggap siya ng 18,000 bawat araw, kada araw mga kababayan. Para itong kanyang ibang mga subscriber na uto-uto, ay magbigay din sa kanya. Huwag kayong maniwala na may nagbigay ng ganung kalaking halaga. Sabi nga ng mga nagkukomento, yung mga OFW, sino bang magbibigay ng 60,000, 65,000 na isang OFW? Kung hindi ka ba sinto-sinto, nagpakahirap yung mga tao na mga OFW para sa kanilang pamilya, hindi para sa isang katulad mong sira. Naku po. Sinto-sinto talaga.
tapos paniniwalain mo yung iyong mga subscriber, tapos papaniwalain mong matapang ka dahil marami ka nang napapatay. Baka marami kang napapatay na lamok dyan sa kagubatan. Huwag mo kaming paglulukuhin, Epipanyo Labrador. O sa totoong buhay, Richard Palacio, na wanted mga kababayan. Hanggat hindi mo titigilan si Pangulong Duterte, hindi mo titigilan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, KOGC, titirahin kita ng titirahin ka. Hindi kita lulubayan. Ikaw yung gagawin kong content araw-araw. Tandaan mo yan. Yun ang mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Tumawag sa akin ngayon. Ito tungkol po sa nagaganap po ngayon o nangyayari ngayon sa mga probinsya. Alam nyo, nakakabahala kasi balitang-balita po ngayon. Hindi lamang po sa isang probinsya, kundi sa buong Pilipinas. Yung nangyayari pong kung saan nababalita po sa mga TV, sa radyo, lumalabas napopost po sa Facebook, sa TikTok, na mayroong mga kabataan na dinudukot. At kung di ako nagkakamali, hindi lang daw kabataan ang dinudukot. At halo-halo po ang nagiging opinyon o halo-halo po ang nagiging kumbaga usapan o nagiging usapin tungkol dito. Yung iba, meron tayong naririnig na kahakan na yung laman loob daw, yung puso, yung atay, yung mata, na pwedeng pakinabangan ng mga doktor para doon sa kanilang mga pasyente. Yun ang kinukuha. At meron naman din nagsasabi, ewan ko lang kung naniniwala kayo dito na nangyayari po daw talaga to kapag lalong-lalo na kapag may mga gusali daw o malalaking building daw na tinatayo. So, kaya daw ganun. At meron namang iba, baka daw kaya ganito dahil may mga tulay na tinatayo at yung dugo ng tao, yun yung ginagawang sakripisyo para doon sa posting para maging matibay daw. So, yan po yung nagiging haka-haka. Pero ayon po sa investigasyon ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa NICA, no? At tayo ay may mga kaibigan dyan sa NICA. Meron din akong mga, siyempre kamag-anak. Lahat naman tayo may kamag-anak na sundalo, may kamag-anak na pulis. So tinatawagan ko lalo ng mga pinsan ko. So isa lang po yung lumabas sa kanilang pag-iimbestiga, no? So merong isang sindikato na ginagawa ito ngayon, lalong-lalo na papalapit na yung eleksyon, para po maibaling yung kaisipan ng ating mga kababayan sa issue na to. Yung tungkol sa pagkawala ng mga kabataan na dinudukot di umano. So, ang hindi alam ng lahat, ito po nakarating po sa akin. At ito, kaya nga po ko gabi na nakapag-vlog dahil sa dami po hindi ko na malaya na hapon na pala. So talagang, kasi nakakabahala mga kabataan ang involved dito. Pwedeng anak mo, pwedeng anak ko, o pwedeng kahit sino ay maaaring madukot, no, ng mga hinihilalang mga kidnapper ng mga bata. Para po sa akin, kasi inanalyze kong mabuti, base na rin doon sa mga nakausap ko at base na rin sa kanilang mga nakikita. May mga politikong nasa likod dito, no? May mga politikong nasa likod dito para po maibaling sa usapin na ito yung dapat sana ay yung usapin ay maibaling sa kanila, no? Kumbaga sinasadya ito para malihis mawala sa isipan ng mga kababayan natin yung totoong issue at nangyayari dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayon papalapit na po ang eleksyon.
Lumabas po kasi natatakot silang magsalita. So tinawagan ko rin yung ibang kaibigan natin, mga vlogger. Sabi nila, humingi din ako ng punto sa kanila, humingi din ako ng opinion. Sa tingin nyo, ano ba to? So sabi ng kaibigan nating vlogger na para sa kanya mukhang sinadya to para ayun na nga, para maibaling sa isyong ito yung usapin tungkol sa dito kay Sara Duterte na 100% ay talaga mai-impeach. Kaya nga ginagamit yung iglesia ni Manalo na diablo para pagkasunduin na lang, no? Ginagamit pa yung National Peace Rally di umano ng iglesia ni Manalo na diablo, no? So ginagamit pa nila to para lang, di ba? Para lang hindi siya ma-impeach. Alam na natin galawan nila. Ngayon dahil hindi naman yan tumalab, hindi naman yan So ang nangyayari ngayon, sinasadya nila to at alam ko ito rin ang gagamitin nila na issue para po sirain ang ating mahal na Pangulo. Kaya ko po to sinabi dito dahil may plano po silang hindi maganda. Kasi sa nangyayaring ito, sasabihin na naman nila, o tignan nyo, si Marcos na ang Pangulo. Si Marcos na ang tignan nyo, laganap na yung ganitong mga krimen. Dati wala namang ganito nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Tignan nyo, di ba? Alam naman natin Alam natin ang galawan ng ating mga kalaban. Alam natin na lahat na lang na nangyayari, halos lahat na lang ng mga krimen na nangyayari, gusto nila agad na i-connect sa ating mahal na Pangulo para masira nga naman yung administrasyong Marcos. Alam natin yan, excuse me po, mga minamahal ko mga kababayan. So ngayon, lumabas po sa pag-iimbestiga na ang may kagagawa nito ay walang iba kundi ang ating mga kalaban. Alam na natin kung sino-sino ang mga kalaban natin. Lagi naman natin binabanggit dito yan Lagi naman natin binabanggit dito yan kung sino yung mga kalaban natin dito. No? Sino ba ang mahigpit na kalaban ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? So, yun ang mga kababayan, talagang wala na si Raulo na talaga itong si Epipanyo. Lumabas daw sa pag-iimbestiga. May napabalita na ba kayo nag-iimbestiga sa mga ganon? Tapos lumabas na na-involve yung Iglesia ni Cristo, yung si dating Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte sa mga nawawala, sa mga nabibiktima ng kidnapping. Di ba? Wala po mga kababayan. Wala po tayong naririnig ni kahit isang balita na na-involve ang Iglesia ni Cristo sa mga ganong kasamaan. Ikaw, Epipanyo Labrador, ikaw lang yung nag-iimbestiga. Kasi nga, gamunggo ang utak mo. Ipaano mo ma-connect sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at kay dating Pangulong Duterte yung mga nangyayari ngayon? Wala na sila pong power. Itong si Pangulong Duterte ang nasa posisyon ngayon, itong si Pangulong bangag na katulad mo na si Marcos. Huwag mong ilihis. Kayo ang naglilihis ng totoong pangyayari. Dahil sa mga nadiskubre ng mga blanco sa BICAM, blankong kontrata, talagang pinapaspasan nila yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para hindi na mapag-usapan yung ibinunyag ni Congressman Ungab. Yan ang katotohanan. Kaya kung ikaw wala ka mang utak, kamunggo ka, itigil mo na ang iyong paninira. Kasi nga mga kababayan, kahit papaano may mga subscriber ito. At yung mga subscriber nito, mga uto-uto din, mga gamunggo din yung utak. Makakasira po sa ating bayan, makakasira po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kahit sabihin natin na kukunti lang naman yan sila, ilan lang sila. Pero nga mga kababayan, kung halimbawa sa isang tao na subscriber nito maniniwala na isa, tapos may mga pamilya yon, palagay natin 10 sa kanilang pamilya. Pag may 1,000 siyang naniniwala sa kanya, tapos bawat pamilya may 10 ang membro, ilang libo mga kababayan yung kanyang nauuto. Kaya kailangan natin supalpalin natin itong ungas na ito. Dahil paninira, puro paninira lang ang ginagawa ng hinayupak na ito. Ayusin mo muna yung paligid mo, Epipanyo. Napalibutan ka na ng mga palaka, napalibutan ka na ng mga ibon.
ibon sa kagubatan, napalibutan ka ng lamok, kinain na yung utak mo ng anay, ibis ka munggo na lang yan, wala pang matitira. Yun ang ito nga yung sinasabi ko. Hanggat hindi mo titigilan si dating Pangulong Duterte, ang KOGC, ang Iglesia ni Cristo, at kung sino pa, yung mga kaanib, tawag nito mga kababayan, yung mga nasa paligid ni Pangulong Duterte na sinisira mo, sisirain din kita, araw-arawin din kita. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, wala na mga kababayan, sira ulo na talaga yan. Mag-shoutout lang muna ako, no? Mag-shoutout ako, shoutout mo lang muna tayo. May mga komento dito, mayroong mga nagpapa-shoutout dito. Shoutout tayo kay Tiridbok, no? Huwag nyo na lang pansinin, nagpapapansin lang yan, nakakabwisit na sana lumabas. Na ilalo na yung pagmumura niya sa lahat ng iglesia, lalo na sa tagapamahalaan namin. Talagang nakakabwisit, hindi natin to bibirahin din dahil mamimihasa po ito. Yun ang shoutout din kay Kuria Basco, talagang malapit ka na pag ang Diyos ang pumatol sa iyo. Yun, shoutout na rin kay Fidel, dapat ipakita niya yung mga kasama niya, iisa na lang siya. Sana lumabas ka, hindi na nakakalabas at siya di na nakakalabas makalantan. Ito yung pinipin ko, yun, isa-shoutout natin ito si Renanti Graciosa, ito yung mga vlogger na nagprotekta sa mga nananakaw at maka-China, traidor ng bayan. Ang galing mo magsalita ng traidor ng bayan. Itapon mo nga yung mga kagamitan mo kung galit ka sa China. Alam ko, kahit na siguro yan, damit mo, made in China yan. Huwag mo akong pag-iyabangan. Yun ang ito, reply naman ni Renante sa akin, oo nga, kaya dapat ka din itapon sarili mong bansa, pinagkanulo. Paano pinagkanulo? Ano bang ginagawa natin sa China? Ito, gamunggo din utak nito. Grabe, sobrang gamunggo. Pinagkanulo ko daw yung, alam mo ba, pag pumunta ka sa Divisoria, nakakapunta ka na ba ng Divisoria o taga-bundo ka lang? Makikita mo ba yung mga doon, mga negosyante? Pumasok ka sa 168 ba yan? At saka 999? At kahit saan banda sa Divisoria, puro Chinese po. Halos lahat ng mga negosyante dyan. Dapat doon ka magngaw-ngaw, doon ka magsisigaw, palayasin mo lahat ng mga nakatirang Chinese doon. Hindi ka pa siguro pinanganak, nandito na yung nakatira na. Kaya nga may Chinatown dito sa ating bansa. Kung hindi ka ba gamunggol utak mo. Ito naman mula kay Giovannis Villanueva, hindi na kayo magtatagal, mawala din kayo na parang bula. Masa Maka Labrador. Shoutout kay Arnold Balyador. Ayaw magtrabaho kasi ng iba yan. Gusto niya na trabaho paninira sa tao. Totoo talaga yan. Puro paninira ang ginawa niya. Wala namang katotohanan sa mga sinasabi niya. Shoutout rin kay Ma'am Bird Jever Religious ng Pulilan, Bulacan, at kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Idisa Borby, at shoutout na rin kay Susi Dalauta. Wala sa hulog tong tao na to, wala talaga sa hulog. Shoutout na rin kay Lodi Martinez. Hindi yan gala kasi makukulong yan. Talagang wanted naman talaga yan. Noon pa'y wanted yan. Saan ka ba nakakita ng mapapakita ng baril? Matapang daw siya. Pero nung pumalag yung kampo ni Arnie Tevez, kampo ni Arnie Tevez pa lang yung nakakasuhan siya. Tumakbo, nagtatago. Mga kababayan, kaso pa lang, wala pa talagang malinaw kung talagang nakasuhan siya. Nagtatago kagad, nangingi kagad ng abuloy sa kanyang mga subscriber. Yung kanyang mga mayroon pa lang i-kwento sa inyo, baka kasi yung may isa kong subscriber dati, pasensya na, kailangan natin itong i-reveal, pero di ko naman pangalanan kasi subscriber din niya ito. Nagkapadala sa akin ng pera, hindi ko naman tinatanggap nga kasi ayaw kong diktahan ako. Nagpupumilit,
Tinanggap ko na lang 2,000 mga kababayan. Pero gusto niya yung vlog ko ay hindi ko kakalabanin itong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman po pwede. Kahit bigyan mo ako ng pera, pag hindi pasok sa prinsipyo ko, hindi pasok sa aking paniniwala, tatablahin kita. Hindi ko po kailangan yung inyong pera para diktahan ako. Ganun mga kababayan. Nakikita ko rin, subscriber yon ni Epifanio Labrador. Baka isa yon, ha. Hindi ko sinasabi yung pangalan dito. Totoo po yan. Mayroon pong text dito. Kung hindi nila buburahin ito, mayroon dito. Titingnan ko lang kung nandito pa. Isang subscriber din ito ni Epifanio Labrador. Nakikita ko kasi mga kababayan, sinishare niya yung mga vlog ni Epifanio Labrador sa kanyang Facebook. Baka isa ito sa mga naluloko nitong si Epifanio Labrador. Kaya mag-ingat ka, ma'am. Huwag po kayong magpaloko sa taong yan. Dahil talagang ganun ang estilo niyan. Manghutot yan. At wala talaga. Kinain na ng ana yung kanyang utak. Yun ang dito lang muna. Once again, this is from the TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.